na-encounter natin sa POS na gano'n. So, yung kagandahan niya lang din po, lahat po kasi yung i-deploy po namin is connected na po kay DOMS na mismo po. Kumbaga siya na yung magiging connection natin. Then next naman po, connected po si POS po, si POS natin kay DOMS po. So we have the monitor, then the cash drawer, and the printer po. So si printer po natin ngayong 7.18 po natin, ang i-deploy po natin printer is thermal printer po. So, question, bali, di ba sa ngayon po ang nire-require ni BIR is dot matrix po, no? Kasi nagkakaroon sila na encountered dahil dun sa thermal printer natin na yung nag-fade siya. So, as of now naman po is ni-require na yung BIR na pwede na magamit si thermal printer kasi 5 years naman po yung niya. Yung tagal nung printer natin, yung pag-print ng thermal. So, inalaw na po nila yung paggamit po ng thermal printer po. So, nakadepende na po sa stations kung ano po yung gusto nilang gamitin na printer po, either dot matrix or yung thermal printer po natin. Then, we have the card terminal. So, si card terminal po natin, ito yung BX680 na galing po kay Epicom. So, si BX terminal po natin is connected din po siya kay POS po natin. Then, we have the MWS terminal. So, si MWS terminal po natin, mostly, ito po yung nasa back office natin. Dito po tayo nag-perform ng shift day and dito rin po tayo nag-backtrack o nag-check ng ating mga reports or may mga local accounts ba tayong kailangan gawin ni supervisor o ni ating manager po. Then, proceed naman po tayo sa structure of display. So, sa structure of display po, ito po yung magiging setup. Ito po yung setup sa ating POS po. So, next po is we have the total window po, which is dito natin nakikita yung mga transaction kung magkano ba yung fuel, OS stock o dry stock na nabenta natin, yung total amount. Then, we have the scroll bar. So, si scroll bar po, ginagamit natin siya to check all the electric journal po. Or may mga gusto po tayong balikan ng mga transactions. Then, we have the sales window. So, sa sales window po, dito po natin nakikita yung mga transaction natin na nag-a-appear po o mga dito po siya nakikita sa sales window. Then, next naman po is we have the input and error message field. So, sa input and error message field, siguro po na-encounter nyo po siya ngayon na may na-encounter na lahat ng stations na may mga message, which example na lang po is yung mga, halimbawa, yung poste controller offline na nakakulay red po. So, mga error field po yun, mga error message po. Then, example na lang po sa mga input message field po, gaya po na po yung choose field type na message. Wala na pending. Then, next naman po is the pump model. So, sa pump model po, dito po natin nakikita Ha? Doon ako sa call eh. Oo. Yung sinunod na sa call, nakita ko. Then, next naman po is Ha? we have the cashier status field. So, Tinry ko lang, nakapasa ako. Nakikinig lang. makikita nyo may tao po na icon. So, meaning po niyan, may nakalagay na cashier. Then, kapag coffee naman po yung lumabas dyan, meaning po naka-cashier post or naka-break po si cashier natin.
Then, kung naka-gray out po siya na icon na parang tao o meaning po nun, wala po nakalagay na cashier. Then, next naman po is we have the cashier window. So, sa cashier window po, nakikita natin dito kung sino po yung cashier na nakalagay. Then, yung date and time ngayon. Then, next naman po is we have the status icon. Then, sa status icon, dito natin nakikita kung ano po yung mga status ng ating peripherals. Kumbaga, kung ano po yung status ng printer po natin, nakapag-ship day and na po ba tayo, or kung anong status ni sa POS po natin. Then, next naman po is we have the pump control. So, sa pump control po, dito tayo nagpa-perform ng mga change fuel price po. Or kung dito din natin nag-check kung tama po ba yung price ng mga fuel natin. Then, proceed naman po tayo sa network diagram. Sa network diagram po, ang magiging setup po natin sa station is we have the pumps. So, si pumps po is connected siya po kay DOMS. And connected naman po si DOMS sa ating switch, which is yun po yung nagiging connection po natin. Kina MWS desktop po natin, kay server po natin, and kay client or kay forecourt po natin na POS. Then next naman po is yung setup po ng natin na manager workstation po. So, bali po, ganito po yung makikita nyo sa manager workstation once na nakalagin tayo. Then, we have the toolbar, which is kung ano po yung pwede natin gamitin if ever po may mga gusto natin i-add. Or may gusto po tayong i-edit o may gusto tayong gawin dun sa per buttons po natin na once po natin na i-add. Then, we have the folders tree. So, as of now, may mga folder po tayo na meron po tayong folder na parang naka-minus po siya. Meaning, meron pa tayong mga folder na kasama po niya. Subfolder. Kumbaga may mga subfolder pa po tayo.